Alright everyone, so today's video, magpapaandar tayo ng reverse osmosis. But before that, ano nga ba yung reverse osmosis? So i-discuss natin yan. Let's go! Para sa kaalaman ng lahat, lalong-lalo na doon sa mga kabataan na nangarap na sumampa ng barko. So ang reverse osmosis natin, ito yung ginagamit natin dito on board or dito sa barko para makapag-produce tayo ng fresh water by means of membrane, So dyan sa loob ng membrane na yan, so sineseparate natin yung fresh water at saka seawater by means of pressure, So kukuliktahin natin yung fresh water at saka yung seawater, siya naman ang itatapon natin overboard. So yan yung tatalakayin natin ngayon. So ito pala yung sun filter natin. So ang ating panel board, Ang major parts natin ito, yan po ang tatlo na yan, yung tatlong layer na yan. So yan po ay ang ating membrane, So ito ay filter, high pressure, ito yung ating high pressure pump, Siya po yung magdi-deliver ng high pressure water doon sa membrane, So meron tayong chemical cleaning pump, chemical tank. So dito ginagamit natin paglilinis ng ating reverse osmosis. So ito naman yung ating pressure regulator. So dito natin re-regulate yung pressure, kung ilang pressure natin kailangan. So required dito mga idol. So kailangan meron kang at least 50 bars. So ito naman yung natin, dito yung flow ng ating fresh water. So galing sa seawater na convert na sa fresh water. So dito natin makikita yung flow niya. At saka ito yung ating salinity sensor, So siya yung magbibigay ng information kung gaano nakataas yung salinity natin. So syempre ang ating salinity indicator, Yan mga brad. So for now nagbabakwas pa tayo. Ayan, nakikita nyo naman yung pressure. So before ka magpaandar ng reverse osmosis, so make sure na ito ay open, So open yung ating pressure regulator, At syempre yung ating mga valves, dapat ito yung overboard valve natin. So dapat open yan, Importante open ito. At saka ito ating supply. Ito po ating supply na seawater. So hindi natin naipakita yung video natin doon sa baba. So yung nasa baba, naroon po yung ating booster pump, Siya yung galing doon sa booster pump papunta dito, Pero dadaan pa siya dito sa sun filter. Yan. So hintayin po natin ng mga ilang minuto. So aandar na rin po yung yung ating reverse osmosis. Yan, okay? At syempre bago natin makalimutan, so ito pala yung ating neutralizing filter, So yan yung last stage ng filter bago i-deliver doon sa tank, sa collecting tank natin or storage tank, At ayan na nga mga tol, So nandar na nga yung ating reverse osmosis, Kung narinig nyo naman, nandar na yung ating high pressure pump. Makikita nyo, yung pressure natin, so 2 bars. So dahan-dahan natin i-close yung ating pressure regulator. So mas lock, kailangan natin mga 50 o 50 bars. So yan po, kailangan natin at least 50 bars. As you can see, yan, so nakasiro pa yung pressure natin, So unti-unti natin yung i-adjust by means of pressure regulator. So ito, yan. So as you can see, nakikita nyo naman yung pressure natin, medyo tumataas na. So at least 50 bars, 50 bars yung required natin para makaproduce tayo ng fresh water. Kung napapansin nyo, meron tayong yung nagbabubbles na yan. So meaning nagkakaroon na tayo ng product, So nagkakaroon na paunti-unti ng fresh water, Ayan. So medyo tataas ko yan later kapag naabot na natin yung 50 bars. So kung napapansin nyo, malapit na tayo umabot sa 50 bars, So dahan-dahan na lang, konti-konti na lang yan. So right, so ganun lang po yung kadali pagpaandar ng reverse osmosis, po. So kung nagustuhan mo ang video na to, paki-click naman ang follow button at paki-share na rin po para mas marami pang maabot ng ating video. Thank you!